Ngayon guys, meron ditong tayong ginagawang lumubo ang battery. Ayan. At nating nakita yung dahilan. Ayan na. Palitan natin siya ng voltage regulator o rectifier. Yan. Pero kailangan nakahinang lahat. Nakahinang lahat ito ang gagawin natin. Hindi pwedeng hindi nakahinang para para ayos ang kanyang daloy ng kuryente. Tsaka palitan na rin natin ng battery ito. Ayan. Ayan, papalitan natin ng battery. At lubong-lubo naman talaga. Hanapin natin yung tornilyong tumalsik. Ay nut. Tumalsik yung nut niya. Tayo magbakita. Yan yung tornilyo nut ng battery. Maliliit lang to, 8 mm lang, kaya hindi mahirap hanapin. Yun, malayo pala yung dinalsikan. Yan. Palitan natin yung kanyang battery. Dahil sabog naman sabog. Sabi naman, nung mayari may umaamoy daw, may amoy sunog. Yung pala yung battery niya. Yan, lagyan muna natin yung battery. Dalawang lang naman ito tornilyo. Okay. Nalaglag na naman. Ngayon, nalaglag na naman ng tornilyo. Ayan. Nahanap ko yung sunog na nasabi niya. Yung pala yung bateryang lumubo. Yan, kabit na natin yan. Parehas lang naman yung ating ipapalit. Kulay sa kulay lang ang gagawin natin. Kailangan color coding. Tapos hinang magkakabit. At lagyan natin ng shrinkable tube. Dito naman hindi na magkakamali dahil yung kulay niya, yun ang kakabit nyo sa kulay na kulay. Kulay-kulay. Ayan. 5 wire to, regulator.
o rectifier. Ang trabaho niya ay mag-charge. Kailangan mag-regulate. Kaya regulator. Siya ang mag-regulate ng pasok ng kuryente dito sa ating baterya. Pag ito'y nasira, sasabog talaga ang baterya mo. Mag-overcharge. Yan. Kailangan lang matyaga. Kailangan ng iba yung pag-iingat. May kabudingding at baka sumabog ang inyong motor. Yan. Kung hindi man parehas ang kulay, kailangan alam niyo yung mga coding ng motor, color coding ng wiring. Alamin niyo yun kung para saan yun. Kailangan mo ng tester kung hindi mo kabisado kung saan siya nanggaling. Yun naman dito yellow tsaka pink ay kagaling naman ng stator. Yan yung nagbabato ng kuryente papunta dito sa regulator. Para naman iba to nung kulay red papuntang battery. Yan. Tapos yung kulay white dito na may red na may white ay papuntang lighting. Yun ang gano ng mga headlight, pailaw. Yan yung isang dito. Yun. Kailangan magandang kapit ng mga wire nito dahil ito ay kuryente ang dinadala. Ito ang kanyang main supply. Kahit wala kang battery at mayroon kang regulator, haandar pa rin ang inyong motor. Kaya pa rin niya mag-supply papuntang CDI. Yan. Pakapitin lang natin mabuti ang hinang. Yan. Nadugtong na natin. Hindi na natin sinasabi kung ano yung dudugtong dahil kulay-kulay lang to.
Kaya rin natin ito ay i-organize natin to. Pero malamang hindi ko na ipakita yung pag-organize. Mapakita ko na lang yung kanyang finish kung aandar na siya. Dahil ito ay turmeric. Pag-organize naman ng wire ay tinitip lang lahat yan, binagsama-sama. Yan, initan natin ng lighter yung singkabul. At dyan na inaantok tayo. Okay. At natapos na natin siyang ikabit. At itong wiring nito ay medyo magulo. Kaya may ayusin ba tayo dito sa bandang may battery ano. At medyo magulo ang pagkagawa. Yan. Nating buting-tingin itong ating mga wire dito. Medyo linisin natin, bawasan natin ng kalat. At dito ay naka-schedule na para i-rewiring ko rin. Nagpa-order na ng wire yung may-ari nito kasi masyadong magulo ang wiring. Yan. Medyo maraming buting-tingin ito. Parang buhok na hindi sinuklay ang wiring. Ayan. Hinangin na rin natin yung iba. Ito yung lugar ng fuse. Wala na siya nakalagay na fuse, kaya ito dapat ay bilihan ng fuse.
Pero pansamantala, pagdugtungin muna natin para magamit ng may-ari. Okay. Ayan. Ito sabog lahat ang bumilya dahil nag-overcharge. Titira ka ba ang ano dyan? Ang hindi? Pinukin na natin to. Bakit? Sila ba na? Bulok eh. Benta mo na kay Boss Toyo yan. Ano bang problema dyan? CDI. Putok ko. Ayan, Putok. yung battery niya sabog. Pinalitan ng battery. Doon din nyo na nilagyan battery. Wala naman nakatang push start. Oh. Yung Ito, sira. regulator na magpasabog. Meron. Bilis na uminit o hindi na nainit. Sira na yan. Nangununog na naninira na nito eh. Hindi na nagbabatak. Grounded na. No, kung dito hindi rin. May lalaman natin yan pag di na natin Pag pula. nauna nasira yan, damay-damay yan. Ito. Puti mayroon ako. Extra. Yan. Palitan ng mga mayayaman. Mayayaman. Wala like sir. At may dalawang usisirong dumaan. Patayin tape. Tape. Dalawang usisiro. Walang kwenta. Tape muna natin yung mga inayos natin dito para hindi maulit ang pagsabog. Napakagulo ng wiring. Ayos na natin ito sa sunod. At napakasamang tingnan. Ayan. Nagtanong lang yung nangyari nito kung dumating na yung order na wire. Man lang huli, umamoy na yun.
Amoy sunog. Hindi na nakaalis. Natuluyang makonfine. Yan. Dala kong deliver sa aking Lazada. Gano lang pala, maniobra. Yan, ditali na yung mga cover. Hirap gumawa ng ditali. Ano bang martilyo ito? Andun sa planggana. Cable tie? Puro cable tayo. Okay, nandiyan na naman yung Ayun, dalawang sumuot eh. blastog. Bugbog na to eh. Paano pa masuot yung height? Puro detali. Okay. Dapat balik na ito ng bagong harness. Yan, i-organize natin yung ating ginawa dito. Kailangan magkakasama yung mga wire para magandang itago. Hindi sabog-sabog. Yan. Ibang wire, itago na lang natin yung pag-tape. Naka makita pa yung technique. Tapos ilagay natin na ulit sa tornilyuhan yung regulator. Yan, nandito sa may ilalim ng tanggi ang tornilyuhan nito. Tornilyuhan ng regulator rectifier. Muna natin yung ating pamihit. Yan.
At naturunyo, bilhin natin ibalik ang kanyang tangki. Tapos, testing na natin. Cable tie again. Pwede nang i-testing ito. Magkabalik ng tangki. Yan, talian muna natin para hindi nakalawlaw sa makina yung wire. Yan na yung mga ano niya eh. Mga cable tie ang nakalagay dito na malalaki. Wala na siya. Kaya sobrang dumi na ng motor. Okay. Ayan, pwede nang ibalik. Baka ibalik pa ng iba ito. Yung gabi nakahawak pa sa mani. Ay, nag-ano pala tayo, nag-vlog pala tayo. Bakit yung samaan na gano'n? Ayan. Kunin ang panghigpit nito, 13 mm tangki. Bakit? Bakit ka? Yung unod, may inuman yun. Para mag-testing na. Inuman yun eh. Ha? Yan o. Tony. Ayaw mo kainuman? Tony. Siya pala, siya pala nagbuhod yung sabi na sa akin. Ay, hindi pwede sa akin ganun. Hindi ko na yan masulbok eh. Hindi pa dito sa likod nito eh. Sabi pa eh, sinakita ko yung kapatid ko sa dito. Hindi yun. Yan. At alam mo, wala akong pakialam doon. Hindi na uso. Nung kailan naginom kami noon, Hindi na uso yung pay ngayon. bigla niya lang umalis eh. Yan i-pay. Nilagay na ang bangko. Nila eh. Hindi ko may ba yun na kumatay siya na ang tikat na nga ako. Ang tinira pa pala naman ay si Jewel. Yung guardian ng bilay. Nilagay na ang bangko. Pwede na umalis. Bumalik pa. Mabuti, pinigil mo ito mga ito. Kalubin ko pag binalikan mo yan. Pinasok mo, trespassing, nakasuwang ka pa. Tapos ito naman dahil. Tapos
Kasi pag ano, huwag na siya magkarap sa inyo. Tulo na lang siya sa bahay nila. Pag inuman, kasama lahat yan. Huwag ka lang magpulot. Ayan. Nilagay ang gas. Umuwi ka na lang, bumili ka. Doon ka mag-isa sa inyo. Tagal na sa inuman ko yan. Dito pa. Mabutas man yung dingding eh. Ikaw yun. Ay, ito. Station yun yan. Tagal ito din. Doon sa may pader. Katabi yung Anong tagal naman ng motor yung kabit na ito? Malinaw na rin ako sa inyong personal. Mga kalawangin na kasi. Nagkakay siya ng baboy. Kanina pinapatagay ng sinabi. Ano yan? Ito yung siga paglasing. Ikabayan. Yan. Yun na. Rin. Yan. Tinesting na. At nagtamsak na ang unang tamsak. Patay pala ang ating gas. Patay ka. Wala rin preno. Tuyuan ng gas. Ang ating carburetor. Yan na type na. Yan, thanks for watching and pati-pindot na rin ang notification bell at ang ating like button